Matapos ang dalawang magkasunod na kanselasyon ng pagdinig dahil sa masamang kalagayan ng panahon, magre-resume na ulit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng House Prosecution Team ang direct examination kay Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer o SDO ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Duterte. Susundan ito ng cross-examination ng defense team at pagtatanong ng center judges. Kapag natapos ito, magtutungo ang House Prosecution Team sa pagsalang sa mga susunod nitong testigo, partikular na sina Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng Confidential Funds ng Department of Education, at Lemuel Ortonio, Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ayon kay House Prosecution Panel Member at Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon, inaasahan ng ideklarang hostile witnesses ang dalawa gaya ni Acosta. I think all of the OVP and the DepEd personnel that reported to the Vice President, I think we will seek to qualify them as hostile witnesses. Kasi syempre, talaga naman po nga kung magkapareho po sila, ibig sabihin, nakadikit po yung mga gulugod nila dito sa interest po nitong paglilitis na ito. Dapat ma-qualify po sila as hostile witnesses. Para, syempre, ma-expedite din yung proceedings doon po sa estilo ng pagtatanong. Ang korte ang nagdedeklarang unwilling o hostile ang isang testigo kung may sapat na katunayang may salungat itong interes sa panig na tumawag sa kanya. Kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon sa impeachment trial si Acosta at ang pinakamalaking testimonya nito para sa panel ay ang pag-aming inutusan siya ni VP Duterte na i-release ang nasa 125 million pesos na halaga ng confidential funds kay Colonel Raymond Dante La Chica, dating Chief Security Officer ng OBP. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel La Chica na hindi po organic OVP personnel. Samantala, suportado ng prosekusyon ang pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Ito ay upang mapabilis ang pag-usad ng proseso. Kabilang narito ang pagbalik sa hapon ng oras ng simula ng paglilitis. Ayon ito sa isa pang House Prosecution Panel Member na si Manila 3rd District Representative Joel Chua na iginiit na ang mabagal ng hustisya ay pagkakait ng hustisya. Kabilang sa schedule ng adjustment na kinukonsidera ng mga senador ay gawing 2:30 p.m. to 7:30 p.m. ang paglilitis mula sa kasalukuyang 10 a.m. Rosalie Cole, sumahataw sa balita ngayon.